Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, andito po muli ako ngayon para magbigay sa inyo ng update sa aming bahay. So ito po yung aking ipinagawang bahay. So sa ngayon po ay eto na po yung update niya. So nalagyan na po ng finishing or ng palitada yung dingding ko sa labas. So dahil kailangan po talaga siyang lagyan. Dahil po every time na umuulan ay lalo na kung malakas ang ulan ay inaabot po ito ng basa. So napapasok din po siya ng basa. So nung malagyan po siya guys ng palitada. So ayan, gumanda na po siya at mukhang mas magiging matibay po yung samento niya o yung hollow block. So sa ngayon po ay natapos po itong lagyan, and then buong palibot na po nito ay aming pinalagyan na ng samento or ng palitada. So ito po yung update niya. So kung mapapansin niyo po nung una, medyo pangit po talaga kung basta samento lang at walang finishing ang kanyang labas. So yung loob naman po ng aming bahay or yung loob po naman nito ay palitada na talaga. So itong labas lang po ang hindi pa. So sa ngayon po ayan ho, nakumpleto na namin siya, na finishing na. And then mag-iintay na lang po uli kung kailan ito malagyan ng pampakinis or para mapinturahan po siya. So sa ngayon po ay ito po muna. So eto guys yung kanyang ang kanyang unahan. So ayan, maganda na rin po. Compare po noong una na para pong pangit siyang tingnan kasi dahil sa hindi po magandang tingnan yung pagkasamento niya. So ito guys yung aming tagiliran. So meron na rin po yan. Nalagyan na rin po. Ayan, so may naka-ready na rin po kaming kahoy para sa paglalagyan niya. So ito guys yung aming tagiliran. So talagang medyo maliit lang po yung space namin kasi ito lang po yung kaya ng budget namin sa ngayon. So ito guys yung dati namin. So ito yan. Ayan, kung makikita nyo yung samento talaga niya. So may mga ganun-ganun siyang akala mo ay parang guhit kasi inisprayan po yan nung panglagay para hindi po panglagay sa pamatay unos or ng mga anay para hindi siya akyat ng mga anay. Kung dati po ay kurtinang plastic ang aming pintuan sa aming CR, so ngayon po ay hindi na. So pinalagyan na po namin siya ngayon ng pintuan, so para mas maging maganda at maayos na ang aming paliligo. So itong pintuang ito ay hindi basta agad na masisira sapagkat ito ay may pagka-yero ang kanyang pagka-pintuan. So kulay brown nga lang po siya. So inano na lang namin siya sa kulay ng aming sahig sa CR. So combination ng aming CR ang kulay ng kanyang pintuan. So dito po ay pinaayos na rin namin ang aming bintana. So pinalagyan na rin po namin yan ng sliding window. So sa ngayon po ay dito ay hindi pa po siya naka-double walling yung aming kusina. So pinalagyan na rin po namin yan. So ito na nga po at ginagawa na po ito ng aking mister. So nilalagyan na rin po niya to ng sticker yung dingding or yung sa may parte ng ibaba.
Ayan guys, flex ko lang ipakita sa inyo ang aking kusina, ang aking lababo. So ayan, bumagay naman yung kanyang kortina dito sa kanyang ibaba ng aking lababo. So wala pa tayong pang palagay dyan ng ng kanyang pinakang sarado talaga, kaya kortina na lang muna. Ayan guys, ang aking lababo. So, ito naman, sticker lang po ang nakalagay dyan sa dingding niya. Para iwas lang po pag nagluluto ay ang mga mantika ay dumikit sa dingding. So, ito naman para less space, nilagyan ko po siya or pinalagyan ko po siya ng ganyan. So, pinadikit ko na rin po sa dingding para malapit po siya dito sa lutuan. Ayan guys. So, yan guys, dito naman po sa parteng labas ng aming bahay, dito sa pinakang unahan ng bahay namin, ay pinalagyan na rin po namin ito ng bubong. So, ang gumagawa po ay ang aking mister at ang aking panganay na anak. So, silang dalawa po ang nagtulong dito. So, para tipid na rin po sa labor. So, ito guys ay ginawa po nila ng 2 days. So, dahil bubong lang naman po, kaya medyo madali po ang paggawa nila. So, dito guys, dahil sa wala tayong haligi, ang ginamit na lang po natin dito ay haligi na bakal. So, bumili na lang po kami ng isang mahabang bakal na pinutol na lang at ginawang 2 haligi. So, dahil yan lang po ang kaya pa ng budget natin. So, kailangan na po talaga itong lagyan kasi po ay nagtatag-ulan na, so madalas po ay umuulan at ang ulan ay madalas dito sa may unahan ng aming bahay. So kapag lumalakas po ang ulan ay nababasa rin po ang loob po ng aming bahay dahil pumapasok po ito dito sa mga gilid-gilid at mga butas ng sa may bintana po namin. Mahirap din po sa isang banda ang kapag umuulan ay nababasa po ang loob or ang mga gilid-gilid ng ating mga bahay. So, para po iwas dito, ito po yung pinakang solution niya. So, maigi na rin po ang magkaroon po ng ganitong harapan ng bahay na may bubong. So, in case na maulan, ay pwede pong maging sampayan pa rin. So, ayan guys, ito na po yung naging result niya. So, nung matapos, ito na po siya. And then, naglagay din po kami ng isang maliit na duyan para masarap magpahinga kapag gusto. So, ayan, nilagay ko rin ang aking 2 bulaklak para maganda naman siyang tingnan at magandang tanawin na rin. So, inihanay ko na rin po ang aking mga hardin dito sa aking harapan. So, ito po ay isang pampaganda rin sa tanawin. So, ito na nga guys. Napakasarap po ng pakiramdam na nakita mo na may panibago kang accomplishment na nagawa sa iyong tahanan. So, yan guys, ito lang po muna sa ngayon. So, ito po yung update sa aking munting tahanan na aming pinapangarap. So, sana po ay magkaroon po ito ng inspirasyon sa iba para sa ganun ay magkaroon sila ng lakas ng loob na mag-umpisa rin na katulad namin. So, ayan, again, thank you very much po and thank you for watching. And kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, so please subscribe and pakiclick na rin po na aking notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga new videos na mga ina-upload. So again, thank you very much and see you po on my next vlog. Bye guys!